Hi everyone, this is Liam the Prince, and welcome for another episode for today. Hi, kamusta ka na? So I hope that you doing good today, wherever you are. Ano mo oras mo to pinapanood? Umaga man, hapon, gabi, madaling araw, kung ano man. And I just want to say that, hi, how are you? But for today, it's just another episode again na ating pag-uusapan or like pag-sharingan. I guess that. And alam niyo, sorry to point ko na kayo. Alam ko marami ng mga lumalabas ngayon sa social media. Like, of course, related pa rin to sa love. Since we have discussed or we have talks about love and relationships, and I know that many couples or magpartner na binibigay, many stories have shown in social media or sa mga television, mga partner na kung paano yung kanilang relationship ay nagtatagal. And iba-iba tayo ng story. Iba-iba sila ng storya. Or if ikaw man, na nanonood na mayroong relasyon, syempre may storya kayo. Pero, alam ko marami nagtatanong. Or, marami nagtatanong sa sarili. Or sa mga single sa mga single dyan, of course. Na curious pa or kakaba or bago pa lang na masyadong, alam mo yun, masyadong anxious kung paano ba ba yung gagawin namin, na ang tinatanong paano ba naglalast forever ang isang relationship o isang magpartner, or kaya how to keep your relationship makes stronger. Paano ba napapalakas ang isang relationship or love relationship? And others, sinasabi na ganito, because love is patient, love is kind. Di ba maraming sinasabi about love, na dapat sa love, dapat patient ka, dapat kind ka. Pero totoo naman, di ba? Like, love is patient, love is kind. Yung kanta ni basta yung love is patient, love is kind. Anong kanta yun? Basta may kanta yun eh. Di ko lang maalala. Hindi ko na maalala. Pero yun, may love is patient, love is kind, love that does not envy, love doesn't boast, yun. Ayun. And, tama naman yun. Walang problema naman. It's okay for that. Nasa inyo kung paano nyo i-identify kung ano may love. But, of course, if hindi din tayo maguluhan. Hindi din tayo, alam mo yun, may mga ilan nga na sobrang anxious nga kung paano magkakaroon sila ng perfect relationship. But, as I said sinasabi ko din sa mga previous episode na there is no such a perfect relationship in this world. There are so many imperfections sa isang relationship, at hindi ito magiging 100% perfect. But, you can keep the best thing that you can para magkaroon ng perfect relationship. Pero, for me, there are two things na kahit paano magkakaroon ng, alam yun, makes the relationship stronger. Sabi nga, in real life, communication and time. Yes, communication and time is very important din sa relationship. Ang dami na importante. Sabi kanina, kailangan love is envy. Ano ba talaga? Pero, these two things kasi mostly, ito lagi nag-a-appear sa isang magpartner. Ang communication and time sa isa't isa. Pag-isa-isa natin muna. Let's start with the communication. Of course, 'di ba? Sa isang relationship,
nag-start naman talaga in a communication. Nag-start in a communication paano nagsimula yung love story ko, ano mga love story dalawa, di ba? Maybe yung guy or yung girl ang nag-first move. Or malit dalawa para mag-start ng conversation. Turns into something new. Or turns into something different na napunta na sa, uy, boom, ayun na. Diba? Nandun na yun eh, communication. And without communication, sabi nga, hindi mo ka mag-take ng risk, hindi mo siya kakausapin, walang mangyayari. At doon pa lang nag-start communication. And kapag naandun na kayo sa part na mag-partner na kayong dalawa, communication is very important. Napakalaga yan. Kasi, you do communicate sa iyong partner kung ano yung mga problema mo, kung paano nyo papalakasin ang isa't isa. Kaya napakalagang kapit. Hindi pwedeng parang papaan na lang kayo. Kaya napakalagang communication. And next naman is time. Yan. Time. Kailangan may time sa isa't isa. Bonding. Napakalaga yan. Na binibigyan nyo ng date ang inyong sarili. Ang inyong sarili. Kayong dalawa. Kahit pa paano, nalalaman mo yung kanyang kiliti, nalalaman mo yung ano pang meron sa kanya. Kaya napahalagang time. Pero, these two things, kasi, sa isang relationship kasi, hindi naman kasi pare-pareho ang yung mismong way ng relationship ng isang tao. May mga iba na nagkakilala here lang sa province or nagkakakita-kita. Nagkakakita. Pero paano naman yung mga LDR relationship po? Yan. Ayun na. Paano yung communication? Communication po namin sa phone. Pero, iba pa rin, di ba? Na yung communication na kayong dalawa na kumbaga, harapan kayo. Lalo yung time. Time. LDR. Malayo siya. From south to north. Grabe, layo. O kaya, yung nasa Batangas ka. O kaya yung ganong kalayo na nasa Hulo ka. At nasa Batangas naman siya. Grabe, ganong kalayo. Pero nga, LDR. Pero, kaya pa naman din kasing ma-stay ang communication at time na yun eh. Kasi merong understanding sa isa't isa at trust. Understanding na, syempre, alam mo naman sa sarili mo na LDR kayo. And, may mga stories sa telenovela or like sa mga drama na, or even in real life, ayaw na nila ng LDR. Kasi nga, mahirap. Pero, sabi nga, if you are willing to do for your love, kung mahal mo talaga yung tao ngayon, kahit LDR kayo, maraming ways. And there's nothing possible na pwede mong magawa kung basta mahal mo siya. Diba? So, sabi nga, there are times na that your partner is keeping that trying to make your relationship stronger. Diba? Kahit mahirap ang LDR relationship, of course. This is very different. Nasa ibang bansa siya, nandito ka sa Philippines. But, the understanding and trust niyo sa isa't isa, na siya lang ang iyong mamahalin, na siya lang ang iyong kakausapin. Of course, may kinakausap naman din po siya sa relatives. Paano naman po, natatakot to kasi baka mamaya na-attract siya sa iba. Huwag kang mag-alala. Kung mahal ka niya, nandun nga yung trust. Pero huwag kayong mag-alala kapag na-attract yung tao. Kasi it's normal na ma-attract ang tao. Alam niyo ba? Sabi nga, I've searched sa internet, it's completely normal to have crush on someone
kahit kahit nasa isang relationship kayo. But, of course, may boundaries yung iyong attraction na na-attract ka lang kasi pogi or maganda siya. Yun na yun. But there's nothing on that. Tapos, but yung mata mo na mapofall in love ka lang dun sa mismong minamahal mo, yun lang. Na hindi ka mapofall in love kasi na-attract ka sa kanya. Kasi normal nga na ma-attract. It's normal. It's a natural phenomena sa isang tao na ma-attract. Diba? It's a natural being natin yun na ma-attract sa tao. Na magkaroon ng crush. Kasi kapag nakakita ka ng ang ganda, ang pogi niya, ganun. Pero the boundaries is important to your attraction. Na tanging yung mismong mahal mo lang. Ang pinakamaganda or pinakapogi sa lahat. And that's the LDR thing. And understanding is very important. And important is do not be stubborn in a relationship na kahit konti hindi lang siya makapag-chat, galit ka na agad. Wag naman ganon. Understanding, di ba? Kahit hindi sa LDR yan, ha? Kahit kahit malapit kayo at nakakapagkita kayo talaga. Understanding kailangan pa rin. Wag ka agad parang, nag-isip ka na agad ng masama. Inisip mo na agad na meron siya. Kala ko ba na doon yung trust mo sa kanya? Ba't ka nag-iisip? Ba't mo pinaghihinadaan agad siya? Malin mo may ginagawa na siya. Busy din yung tao. Huwag naman nating parang, alam mo yung, parang, imbis na love each other, masyadong mo siyang, parang kinukulong, hindi mo na siya pinalahit. Hindi ganun ng perfect, hindi ganun ng, sabihin natin, patakbo ng isang relasyon. At dito na papasok yan. Do not make or don't invalidate your partner's explanation. Just let him or her explain na you make him or her suffer to accept your partner's apology. Apology of what? Kapag nagkamali siya, na alam mo, hindi lang siya nakapag-call sa'yo, hindi lang siya nakapag-chat sa'yo kasi nga, malay mo, busy lang yung tao. Nag-aaral yata yung tao or may trabaho, tinawag ni boss. May meeting. Tapos ikaw, hindi, may babae siya. Hindi, meron siyang lalaki. Nag-ano ka na agad. Nag-assume ka na agad. Kasi yung trustworthy mo doon sa minamahal mo na wala. And, understand, di ba? Parang, sabi ko kanina, masyado mo siyang kinukulong. Alam mo namang sa'yo lang siya. At kung nakikita naman talaga na loyal yung partner sa'yo, ba't mo siya paghinala na masama? Ibig sabihin, hindi mo siya pinagkakatiwalaan. You don't trust on what he or she do. Malay mo, hindi pa lang pala siya nagchat-chat kasi he do something better for your relationship. Bibili ka pala ng flowers kaya pala siya nasagot. Bibili pala siya ng tag doon. Meron viral. Bibilihan pala siya ng burger at diba? Alam mo, in a relationship, hindi pwedeng isa lang umangat. Dapat, like, kayong dalawa, kumbaga transparent. Nandun yung transparency sa isa't isa and open-minded. Not, as I said, being stubborn or immature. It's an immature thing. Be open-minded. Don't use your emotions. Use also your your mind. Di puro emosyon, di porket. And wag mo
pagkumparahin ang relasyon mo sa ibang tao. Yun nga. Kasi babalik tayo sa una eh. Kaya sinabi ko yung pinakauna na many stories have shown in social media or television how the relationship lasts. Iba ang story nila. At gumawa kayo ng sarili ng story. Make your own story. Love story nyo sa isa't isa. Kung ano yung mga ways na para maging stronger relationship mo. Kasi, ganun kung paano nila na-keep yung foundation. And it's okay to, inspiration din yun, but hindi lahat kailangan gayahin. Hindi, ganun siya. Porket yung story na pinagilat, tapos may hinalaan mo na agad. Kaya napapagod yung partner natin. Alam mo, isipin naman natin yung partner natin, parang napapagod na sila kung paano yung kapapasahin. Napapagod na sila kasi paano ka, sobrang anxious na sila kung paano. Parang nag-feeling boss ka. I'm the boss here. No. Kayong dalawa, di ba? Magkasama dapat kayo along the journey at tutulungan yung isa't isa. And napakalaga na wag niyong pahuhulaan ang inyong partner kapag nagkamali siya. Hindi naman, wala naman, it's on your own kung paano nyo i-solve yung problems yun. Pero, kapag nagka-problema naman yung partner mo, at inaalam na part kung saan siya nagkamali, tapos ikaw hindi mo sinasabi, paano nyo, asan yung tulungan nyo sa isa't isa? Na para bang, nagkamali siya, ay, tampo ko sa'yo. Bakit? Ewan ko sa'yo, tampo ko sa'yo. Paano nyo makukulit yung isa't isa? Paano matutulungan siya i-correct para maging strong yung relationship nyo? Nagtampo ka, pero di mo sasabihin. Gusto mo, siya mismo maka-identify kung ano yung nagawa niyang mali. Na hindi niya nga alam kung saan siya nagkamali. Alam mo, sobrang dami niyang iniisip pala. Sobrang dami niyang di mo na malayan, ang dami niyang iniisip sa work, ang dami niyang iniisip sa trabaho, sa school, sa ano man yung ginagawa niya. Para lang sa'yo. Tapos ikaw, please, be matured. Okay? Ha? This is just a reminder for you, for us, of course, lalo sa mga sa isang magpartner. I'm not an expert, of course. But this just a thing na to help others kahit papano. And ito yung totoo. At ito yung nakikita nating lahat. Kaya ito sinasabi sa inyo. Love. It's depend on yours kung paano nyo magkakaroon kayo ng love story yung dalawa, kung paano nyo, how your relationship lasts longer. But of course, yung sinabi ko, communication and time, that is just two things na like a reminder na din na these two are important. Pero syempre, nasa inyo yan. Understanding, time, communication. And remember, love relationship is not just a playful thing na isang pindot lang ay go na. A reminder for all, and love relationship is a fruit of a hard work that continued to make it stronger until on its destination together. Not only one, together. Kayong dalawa magkasama hanggang dulo. Kung ano man ang mangyari sa inyong dalawa, kung sabihin natin
kung kayo man ang tinadhana. And that's it. Grabe tong generation na to natin. Iba-iba naman ang perception natin kung pagdating sa love lalo sa mga relationship. Mas ang importante kung paano yung i-manage yung ninyong dalawa, ang inyong pagsasama. Until we go to the stage of marriage and having a kids or ano man ang inyong plano sa buhay. It's okay to do such things na mali. Basta, itong maling ito ay hindi na uulitin ulit. So that's it for our episode today. So I hope that you learned so much. Nag-lecture. Nag-lecture bigla din. It's a talk. Of course, kahit pa paano may mga learnings. I hope may mga learnings kayo natutunan. And if you have takeaways or gusto mong dagdagan sa mga sinabi ko, the comment on below on the comment chat box is open for you all. So that's it for our episode today. I hope that madami din ako natutunan actually in making this episode. Sa pag tatay pa lang kung ano yung mga points, grabe. I learned so much and dapat ganito pala. And that's it. So follow us on Twitter at Liham ni Prince 11 and of course to our Spotify and other digital platforms. So follow nyo ako. Follow nyo kami, of course. Follow nyo itong our podcast. So thank you very much for listening and have a great day sa inyong lahat. Good night.